Ituturo ko ngayon sa videong ito kung papaano magpalit ng password ng PLDT Wi-Fi at mag-change ng password name gamit lamang ang cellphone, so make sure na panoorin nyo ito bago matapos para malaman nyo at hindi ko na patatagalin pa at simulan na natin. Una ay magpunta tayo sa ating internet browser, pwede yung sa phone natin o yung Google Chrome natin o kahit anong internet browser sa ating cellphone. Make sure na nakakonect po pala tayo sa ating Wi-Fi bago po ito gawin. Then pag nandito na ay i-type ang nakalagay na gateway site ng PLDT na nakalagay sa likod ng ating router. At ito yung sa akin, madalas na ginagawa ng karamihan, ay direktang tinatype ang 192.168.1.1 kaya madalas ay nag-e-error ito, ngunit ang gagawin natin ay i-type sa itaas ang https://192.168.1.1 then enter lang natin, then ang lalabas ay your connection is not private, attacker might steal your information from 192.168.1.1, so error siya. At kung nakikita natin dito sa ibaba ay yung back to safety and yung advance, ang gagawin natin ay i-click itong advance. Then lalabas itong this server could not prove that it is 192.168.1.1. Its security certificate is not trusted by your device operating system. This may caused by a misconfiguration or an attacker intercepting your connection. Ang gagawin natin ay i-click itong nasa baba na proceed to 192.168.1.1 on save. Then pag okay na ay magre-redirect tayo dito sa admin access. So yung account nito ay ang default account name ay admin at ang default password nito ay 1234 na makikita nyo rin sa likod ng router ng Wi-Fi nyo. Sa akin ay napalitan ko na yung admin password before, nung una ay nakalimutan ko yung password na pinalit ko sa default. Good thing lamang na parehas sa admin access ang password na ginawa ko sa Wi-Fi password mismo. At kung sakali na same scenario ang atin at nakalimutan na rin yung mismong password ng Wi-Fi, ay magpunta lang tayo sa settings natin, then click yung network and internet, then pindutin itong Wi-Fi. Then click itong Wi-Fi name natin, then i-click itong share. At bago yun ay security pin muna, then dito ko nakita yung password ng Wi-Fi namin. Then kung natandaan na ay diretso tayo sa admin access at i-type na natin yung default admin at password. Then ayan, nabuksan na natin, at para sa mga bagong bukas na PLDT ganito ang bubungad sa screen nyo. Ang nakalagay dito ay the login password is the default one, change it immediately. Itong unang babaguhin natin ay ang admin password natin kapag once na binuksan na natin yung PLDT website natin. Then next ay i-type lang natin dito sa old password ang default password natin na 1234 na makikita sa likod ng router natin. At dito sa new password ay gagawa lamang tayo ng bagong password na pasok sa criteria na at least 12 characters. At dito nakalagay na the password must contain of all the following combinations, digits, uppercase letters, lowercase letters and special characters. Kung saan ang special characters daw ay can be the following o kahit ano dito sa illustration sa screen, at ang password daw ay cannot be any username or username in reverse order para maiwasan ang mabilisan detection ng kung sino mang intruder na magtatangka na e-open ang admin access ng tin. At kung meron na tayong nabuo ay i-type natin ngayon dito yan sa new password, then confirm password lang natin. At dito naman sa modify Wi-Fi password ay ang mismong password na ng Wi-Fi natin na nakikita rin sa ibaba ng QR code sa Wi-Fi settings natin. Take note na ang Wi-Fi password daw ay must contain at least 12 characters long tulad ng criteria sa admin password sa itaas, at must contain the following: the uppercase letters, lowercase letters, digit na 0 to 9 at special characters. Pero payo ko lamang ay mas maganda na iisa na lamang ang password ng admin at ng mismong Wi-Fi password para hindi madaling makalimutan tulad ng sa akin. At kung okay na ay click lang itong update. At kung sakali naman na napalitan nyo na before at ganito yung bumungad sa inyo pagkabukas ng admin, at para mabago ang password ng admin at ng Wi-Fi password ay i-click itong network section natin. Then kung nakikita natin ay yung SSID niya o Service Set Identifier ay ang name natin na naga-appear kapag sumasagap tayo ng Wi-Fi, o sa madaling salita yung Wi-Fi name natin, at sa baba naman ito ay ang password ng Wi-Fi natin. At para mabago ang Wi-Fi name at password natin ay unahin muna natin ang Wi-Fi name,
Dito ang Wi-Fi name ay hanggang 27 characters lamang at dito naman sa password ay katulad na rin ng requirements na pinakita ko kanina kapag bagong bukas at magseset na ng bagong password sa dating default password. At kung okay na ay pwede na natin i-click itong apply. At punta naman tayo sa kung papaano baguhin ang admin password na mahalaga na nababago agad natin dahil once na nakakonect na yung ibang device sa Wi-Fi nyo ay kahit sino sa kanila ay maaaring magka-access sa PLDT website nyo dahil halos given na ang admin username at 1234 password sa lahat ng PLDT home fiber Wi-Fi at maaaring baguhin ang password ng admin nyo at ng sariling Wi-Fi nyo nang hindi nyo nalalaman. At kung papaano naman ma-recover yun ay gagawa na lamang natin ng panibagong video para sa mas detailed na paliwanag. At para mabago na ang password ng admin website ng PLDT nyo ay magpunta sa management section din dito sa baba na may nakalagay na username na admin at sa ibaba nito dito sa old password ay i-type lang natin ang password ng dati nating Wi-Fi admin kung nabago na natin o kung hindi pa ay yung default password na nakalagay sa likod ng inyong router ang ilalagay natin. Then ilagay natin dito sa new password ang bago nating na-set na password based sa criteria ng pag-set ng password. Then i-retype lang ulit natin dito sa confirm password ang new password then click apply. At ayan, ganyan lang kadali magbago ng name ng PLDT Home Fiber Wi-Fi at password nyo. Ayun lang guys, sana may natutunan kayo sa video na ito at sana makatulong ito. At kung nagustuhan nyo pa like and share na lang po at kung hindi pa kayo nakasubscribe ay pasubscribe naman po sa ating YouTube channel na Kuya Chris TV at pati na rin po ang Kasipag Vlog channel. Kung meron pa kayong mga tanong at gusto ng kasagutan, mag-comment lamang po tayo sa comment section sa baba at i-try po natin gawan ng content yan. Maraming salamat po sa panunood.